Yo, magandang umaga sa inyong lahat at sa lahat ng mga kakosa natin dyan. Time check muna tayo for 19 ng umaga. Eto nga, pagkabangon ko, magluto muna tayo na itlog. Almusal natin, ipapalaman natin sa tinapay mga kakosa. Magtimpla na rin tayo ng gatas habang nakasalang itlog. Eto na pala yung mga na-prepare kong almusal. Itlog, tinapay, gatas. Tara, kain tayo mga kakosa. Kakatapos ka lang kumain, time check muna tayo, 5:08 na ng umaga. Bali, may rides nga pala kami ngayon na mga kakosa natin. Ito pala yung pupunta namin, check natin sa Google Map. Papunta pala kami ng Sinshi Castle. Magbabike kami ng 1 hour and 48 minutes mga kakosa. 23 kilometer yun. Yung 1 hour and 48 minutes, nakadepende pa rin sa amin yan mga kakosa. Nakadepende sa pagpadyak namin at sa mga stopover namin. Pwede mapabilis o pwede rin matagalan. Nung okay na nga ang lahat, eto, umalis na kami ng mga kakosa natin. Bali, 4 lang pala kami, si parang Adrian, si Pote, tsaka si Alan G. Ride safe sa aming lahat. Bali, first time pala namin mapupunta tong Sinshi Castle. Puwera lang kay Alan G, second time na ni Alan G to. Malayo-layo na rin yung nababike namin. Nandito na kami sa Tansi. Medyo sumisikat na din pala yung araw. Nung umalis kami sa dorm, medyo madilim pa eh. Dito pala kami duman sa ilalim ng daanan ng train. Dito kami dinala ni Google Map. Nagpahinga muna kami. Medyo malayo-layo na rin nababike namin eh. After nga namin makapahinga, eto, banat na uli mga kosa. Padyak na uli tayo. Malayo-layo na rin yung nakarating namin simula sa dorm mga kosa. Eto nga, medyo hinihingal na kami rito. Medyo kinakapos namin na hiningi rito mga kosa. Unti-unti na namin nararamdaman yung paahon na daan mga kosa. Aakyat nga pala kami ng bundok, literal na bundok. Yun kasi yung daan papunta doon sa Sinshi Castle eh. Yun yung nakalagay sa mapa mga kosa. Kailangan muna namin dumaan sa bundok bago tayo makarating doon sa castle. Kasagsagan nga na pagpadyak namin ito, nasiraan muna si Alan G pero minor lang naman. Nung naisa namin yung bed ni Alan, ito, padyak na naman tayo mga kosa. Paahon na naman to, pakit naman yung daan. Kaya ito, stopover na naman. Pahinga muna tayo saglit mga kosa. After ng pahinga, ito, game na uli, padyak na uli tayo. Mga ilang minutong nakalipas sa pagpadyak namin, ito, biglang bumulaga sa amin yung daan. Sobrang tarik mga kosa. Ito, inakailan namin yung bike namin. Tingnan nyo naman sa likod namin kung gaano katarik. Pagdating nga dito, nag-sightseeing muna kami ng konti. Tapos, rough na uli. Makalipas nga ang 20 minutes namin pagpadyak mga kosa. Ito, nakarating na kami dito sa pinakatuktok. Ito na yung pinakatuktok ng bundok na dadaanan namin mga kosa. Kaya nag-sightseeing muna kami. Ninamnam muna namin dito sa taas. Mga ilang minuto nga nakalipas, ito nga, nakababa na kami dito sa bayan. Mag-charge muna kami mga kosa. Ang sarap na malamig na tubig, nakaka-refresh. Nung full charge na nga ang lahat, ito, umalis na kami. Medyo malapit na rin tayo mga kosa. Makalipas ang ilang minuto, time check muna tayo. 8:37 na ng umaga. Andito na pala kami sa Sinshi Castle. Ngayon lang kami nakarating. Gaya nga sinabi ko kanina, yung 1 hour and 48 minutes, pwedeng bumilis o pwede bumagal. Mahigit 3 oras kami nagbike bago makarating dito. Maretso na rin pala kami dito sa may gate para makapagbayad. May entrance fee nga pala dito, 350 isang tao. Bali yung 250 pala, yun yung pinaka-entrance, yung sanda naman para sa pagkain, may voucher. Eto nga, inabot na sa amin yung ticket namin. Eto pala yung current ticket dito mga kosa. Yung kaperaso niya para sa pagkain, bupunitin, ibibigay mo mamaya doon sa kantin. Nung maray na nga lahat, nung may ticket na lahat, eto, pumasok na kami dito sa loob. Dito na lang pala namin pinark yung bike namin sa gilid. Nung nakapag-park na kami, eto, makita kami. Pag-akit ka namin dito sa taas, eto agad yung bumungad sa amin. Ang lalaki din na isda dito sa ilog, iba-iba rin ang kulay. Eto din pala yung mga nakikita namin sa picture. Tamang aura na rin pala yung mga kakosa natin dito. Souvenir daw. After na namin mag-picture doon, eto, nagsimula na kami maglibot. Magagala na kami mga kakosa. Ang ganda ng mga tanawin dito, panalo. Sulit yung binayad mong 350. Sa buka na pa lang to, dito sa unahan. Di pa namin napupuntahan yung likod mga kakosa. Tingnan nyo naman yung ambience. Oh, kala nyo si Piolo Pascual, kalma, hulan to. Eto nga yung view mga kosa, pagtawid namin ng tulay, nandun tayo kanina sa may tapat. Samayin nga, kami pala yung tao rito. Masama kasi pa noon medyo maambon. Kanina nga pala nasa bundok kami, nabuti kami na malakas na ambon. Buti nga hindi umulan Eto na pala yung pinaka-castle mga kosa. Tara, akitin natin. Punta tayo dito sa likod, nandito yung daan Maganda rin dito sa likod, puno-puno ng mga halaman. Mare-relax ka talaga rito. Eto nga, paakyat na tayo dito sa castle. Pagdating nga namin dito sa taas, eto yung itsura mga kosa. Tingnan nyo yung view. Panalo dito, sulit.com. Tingnan naman natin yung view sa baba pagda dito tayo sa taas. What a nice, para ka nasa paraiso mga kosa, palumpalo. Tingnan nyo, walang katao-tao, para namin na-argilap tong lugar na to. After namin tumambay sa taas, eto, bumaba na kami mga kosa. Nandito kami ngayon sa baba. Pupunta natin yung pinakalikod. Eksakto nga, pagbaba namin, bigla umambon. Eto nga, sabi ng mga kosa natin, nakitdo kami rito, tingnan namin kung ano meron sa taas. Nung nakarating nga kami dito sa taas, eto yung tsura mga kosa.
Dito din pala yung daan papunta doon sa likod. Mga ilang minutong paglalakad nga, eto narating namin dito sa likod. Para siyang forest, gubat, mapuno, marami rin mga bulaklak. Kalalakad nga namin, nakarating kami dito sa may fountain. Piling ko nga nasa paraiso o ni Ebat Adan, alright. Creek Pau! Eto nga, tamang sipat kilatis lang tayo dito. Nung last year pa namin plano pumunta rito, kaso puro drawing lang eh. Ngayon lang ako layan yung drawing, 1 taon na yung lumipas mga osa. Pero okay naman, sulit pa rin mga osa. Mga kalahati na siguro na iikot namin dito. Eto, akit ulit tayo, pupunta tayo dito sa may gilid. May salagubong pa. Andito naman kami ngayon sa parang garden nila. Napakalawak pala itong lugar na to. Chinik din pala namin yung mapa. Halos naikot na pala namin lahat. Pabalik na rin pala kami doon sa unahan. Eto pala yung ilog, malawak rin. Dati sa picture lang namin nakikita to. Ngayon live na mga osa. Hinahanap pala namin yung kantin, nagugutom na kami. Gagamitin namin yung voucher. Kala nga namin dito, mali pala, bili yan pala ng mga souvenir to. After nga na ilang minuto paglalakad, ito, nakita din namin yung kantin. Tara, pasukin natin. Tingnan natin kung ano mabibili dito. Masyadong mahal yung mga tinda dito, mga osa. Yung 100 na voucher, ito lang yung nabili ko, buko juice. Nagad pa ako ng 60 dito, 160 kasi isa nito. Kaya sabi ng mga osa natin, sa labas na daw kami kumain. Ito nga, palabas na kami ng castle. Nagsisimula lang dumating yung mga tao. Suggest lang namin kung pupunta kayo rito, magbaon na lang kayo ng pagkain. Pwede naman magbaon dito, may mahal na mesa rito, pwede kayo doon kumain. Time check muna tayo, 10:57 na ng umaga. Mahigit 2 oras di kami nag-ikot sa loob. Eto nga, palabas na kami dito sa castle. Doon na lang daw kami sa 7-Eleven kakain pag minadaanan kami. Masyado kasi pricey tinda doon sa loob. Sobrang mahal talaga. Eto nga, dito kami dumaan sa likod sa shortcut. Ang galing nga ni Google Map eh. Iniiwas kami sa highway dito sa maraming sasakyan. Dito kami dinadala, dito kami pinapadal sa loob. Sa parang buhid mga taniman. Tingnan yung itsura ng mga dinadaanan namin. Para siyang farm. Time check muna tayo, 11:46 na. Tanghalian na. Ay, ito, nag-stop over muna kami sa 7-Eleven. Ito pala yung binili ko para carbonara at saka tubig lang. Nakakagutom na kasi. Ito na rin pala yung tanghalian namin. Dito na kami magtatanghalian. Medyo malayo pa kasi yung dorm namin. Baka mga alas 2 na kami makarating doon. Hindi na namin kakayanin yung gutom. Tara, kain tayo mga osa. Sila Alan naman, kanin yung binili nila. Grabe yung gutom namin dito mga osa. Ibang level. After nga namin kumain at magpahinga ng ilang minuto doon sa 7-Eleven, ito pa winner kami mga osa. 30 minutes pa pala yung biyahe namin bago kami maarating ng dorm. Eto nga, after nga ng 30 minutes, ay nabahaba man doon ang prosesyon. Sa dorm pa din ang bagsak namin, alright. Creek Pau! Eto, papasok namin ang dorm namin. Grabe itong lakad namin. Halos 7 oras ata kami nagbike mga osa. Sagad na sagad. Parang puputok yung mga hita namin. Pero sulit naman, masarap at sobrang saya. Thank you Lord, dakawi kami na safe. Time check muna tayo, 1:50 na ng hapon. Ganun katagal kami nagbike. Umalis kami na alas 5 na umaga dito. Dito na din pala tatapusin tong video na to. Salamat sa pagsama sa amin mga osa. Peace out!